Sa delikadong frontline ng digmaan ng Russia at Ukraine, mahalaga ang impormasyon. Mas marami kang alam sa kinaroroonan at galaw ng kalaban, mas malaki ang kapangyarihan. Ang mahirap na bahagi ay ang aktwal na pagkuha ng impormasyong iyon. Pero paano? Kung may paraan ka para mapilitang ibunyag mismo ng kalaban ang kanilang eksaktong kinaroroonan nang hindi nila namamalayan ang ginagawa nila. Yan ang ginawa ng ilang henyo na hacker mula Ukraine. At ganito nila ito nagawa. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa isang partikular na teknolohiya, ang Starlink, ang satellite internet service na pinapatakbo ng SpaceX ni Elon Musk. Malaking papel ang ginampanan ng Starlink sa buong panahon ng labanan. Simula pa noong Pebrero 2022, kung saan ito ay ginamit bilang pamalit sa internet at mga komunikasyon sa Ukraine na nasira o winasak ng mga Ruso. Sa mga sumunod na taon, ginamit ng mga sibilyan, pamahalaan at militar ng Ukraine ang serbisyong ito. Ang mga sibilyan sa lugar ng digmaan ay umasa sa serbisyong ito para makipag-ugnayan sa labas o manatiling konektado sa pamilya at kaibigan. Halimbawa, ginamit ng mga paaralan, ospital at tren ng Ukrainian Railways ang Starlink satellite para magbigay ng mahalagang serbisyo sa mamamayan. Kahit tutol sina Musk at SpaceX President Gwynne Shotwell, nagawa pa ring magamit ng mga puwersang depensa ng Ukraine ang Starlink para ipangtanggol ang teritoryo at magsagawa ng kontra-atake laban sa mga mananakop. Tinawag itong gulugod ng komunikasyon sa labanan sa Ukraine, kung saan maraming unit ang may kahit isang Starlink terminal para manatiling konektado at makakuha ng datos. Nakahanap din ng paraan ng mga crew ng drone na gamitin ang Starlink upang makatulong sa pagpapatakbo ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto o UAV sa mga pag-atake laban sa mga puwersa ng Russia. At ang ilan sa mga drone ay may sarili ring Starlink terminal. Samantala, ipinagbawal sa Russia ang opisyal na paggamit ng Starlink sa loob ng kanilang sariling teritoryo dahil nililimitahan ng SpaceX ang access gamit ang isang teknik na tinatawag na geofencing na sa madaling salita ay nangangahulugang nililimitahan ng serbisyo sa mga piling lugar lamang. Mas mahirap panatilihin ang mga restriksyon sa pinagtatalunan at inookupahang mga lugar sa Ukraine dahil ginagamit umano ng puwersang Ruso ang mga ipinuslit na terminal sa ilang rehiyon sa front ng labanan. Sa mga unang yugto ng digmaan, nangangahulugan ito na may malaking kalamangan ng Ukraine pagdating sa konektibidad at komunikasyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang mga bagay. Noong unang bahagi ng 2024, ibinunyag ng depensang intelihensya ng Ukraine na ginagamit ng puwersang Ruso ang komunikasyong satellite ng Starlink. Iniulat ng tropang Ukrainian na matagal nang ginagamit ng mga Ruso ang Starlink at may libu-libong terminal na kanilang hawak. Hindi tiyak kung paano ito nangyari. Kumpirmadong hindi nagbenta ng terminal sa Russiang SpaceX, direkta o hindi direkta. Sabi nila, wala silang negosyo sa pamahalaan o militar ng Russia at kinumpirma ng Starlink na hindi gumagana ang kanilang serbisyo doon. Nagbabala ang kumpanya na paparusahan o puputulan ng access ang sinumang third party na napatunayan nag-supply ng Starlink products sa puwersa ng Russia. Mas pinagbuti ng intelihensya ng Ukraine ang kanilang investigasyon. Nadiskubre at inilabas nila ang radio intercept na nagpapakitang pinag-uusapan ng mga Ruso ang posibleng pagbili ng Starlink terminal sa pamamagitan ng isang bansang Arabo. Samantala, may mas maraming ebidensya ng paggamit ng Starlink ng hukbong Ruso. Kahit hindi gumagana ang mga terminal sa loob ng Rusya, gumagana ang mga ito sa mga lugar ng labanan. Kaya naging malaking problema ito para sa Ukraine at SpaceX. Kung payagan ng kumpanya ang Starlink sa mga lokasyong ito, parehong panig makikinabang at maaaring gamitin ng mga Ruso ang ilegal nilang terminal para magplano ng atake sa posisyon ng Ukraine. Kung palawakin ng SpaceX ang mga hakbang sa paghihigpit batay sa lokasyon para pigilan ang paggamit ng mga puwersang Ruso ng Starlink sa mga lugar sa unahan ng labanan, maaaring maapektuhan din ang access at komunikasyon ng mga Ukrainian. Nag-alok ang mga koponan ng Ukraine na tumulong sa mga inhinyero ng Starlink para ma-disable ang serbisyo sa mga Ruso na hindi naapektuhan ng Ukraine. Noong Mayo 2024, tila umabot na sa positibong konklusyon ang kwento. Inanunsyo ng Pentagon at SpaceX na opisyal ng pinagbawalan ang mga Ruso sa paggamit ng Starlink satellites. Gayunpaman, binalaan ni John Plum, Assistant Secretary of Defense para sa Space Policy sa Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos, na posibleng makahanap pa rin ng paraan ng Russia para malampasan ang block. Napigilan namin ang paggamit ng Russia ngayon, pero tiyak maghahanap pa rin sila ng paraan para samantalahin ang Starlink at iba pang komersyal na sistema ng komunikasyon. Patuloy itong magiging problema. Sa tingin ko, nakuha namin ito at may magagandang solusyon para sa Starlink at Ukraine. Tama si Plumb. Ilang buwan matapos ang anunsyo ng Pentagon,
Lumabas na mas maraming ebidensya sa Ukraine na ginagamit ng Russia ang drone na may Starlink systems at mukhang hindi na mawawala ang problemang ito. Sa katunayan, Noong 2024, lalo lang itong lumala. Lumabas sa ebidensya na 10,000 Starlink satellite receiver ang patuloy na ipinupuslit sa Russia mula Turkey, Central Asia at Middle East. Kapag nakarating na ang mga ito sa mga frontline, ang mga parehong receiver na yon ay lubos na napapadali ng buhay para sa mga tropang Ruso at sa kanilang mga opisyal na namumuno. Nagagamit nila ito para palawakin ang saklaw ng attack drone at gawing mas eksakto at mas mahirap i-jam ng mga countermeasure sa electronic warfare. Dahil dito, mas epektibo at nakamamatay ang mga ito. Dinamit ng mga opisyal ng Rusya ang Starlink satellite internet para magkaroon ng real-time na mapa ng labanan na may pinakabagong impormasyon sa posisyon ng tropa at larawan ng lupain. Kaya mas epesyente nilang nako-coordinate ang mga sundalo at kagamitan. Nagbigay ng buod ng sitwasyon si Goldfinger, eksperto sa cyber warfare ng Ukraine, sa mga mamamahayag. Noong 2025, ginamit nila ang Starlink para kontrolin ng malalaking drone at pataasin ang presisyon ng mga pag-atake, na nagbigay sa kanila ng bentahe para malusutan ang aming mga anti-drone system. Kaya lalo itong naging mahalaga at delikado para sa amin. Palala ng palala ang sitwasyon. Pagsapit ng Pebrero, 2026 na naapektuhan ng Ukraine dahil sa matagal at matinding pambubomba ng mga Ruso at epekto ng mahaba at malamig na taglamig. May paulit-ulit na brownouts dahil tinatarget ng mga pangkat ng drone ng Kremlin ang mga substation at mga pasilidad ng enerhiya sa buong bansa. Inamin ni Yaroslav, opisyal ng intelihensya mula ika-128 mabigat na mekanisadong brigada ng Ukraine, na hindi maganda noon ang kinabukasan ng kanilang bansa. Sinusubukan ng kalaban na pasukin ang kanilang mga unit sa pamamagitan ng hindi direktang pag-atake, lalo na sa pamamagitan ng pagsasamantala sa masamang panahon upang mailipat ang kanilang mga infantry sa pagitan ng ating mga posisyon at ipagpatuloy ang kanilang paglusob. Siya at ang kanyang brigada ay sinusubukang pigilan ang mga pag-atake ng Russia, hindi kalayuan sa lungsod ng Zaporizhia, sa timog silangang bahagi ng Ukraine noong panahong yon. Sa karagdagang silangan, unti-unti ring sumusulong ang mga puwersa ng Russia patungo sa lungsod ng Ulyanovsk, habang ang mga tagapagtanggol ng Ukraine ay napipilitang umatras sa mga lugar tulad ng Pokrovsk, Liman at iba pa. Pagkatapos, may ginawa ang SpaceX na binaligtad ang buong sitwasyon. Hiniling ng Kyiv sa kumpanya na magpatupad ng bagong requirement sa pagpaparehistro ng Starlink terminal sa Ukraine. Sumang-ayon nito at agad ipinatupad ang sistema. Ngayon, kailangan nang pumunta sa autorisadong service center sa hindi okupadong teritoryo at magpakita ng pasaporte ang sinumang gustong gumamit ng Starlink sa Ukraine, kabilang ang mga okupadong at frontline na lugar. Kung hindi nila ito gawin, hindi gagana ang kanilang mga device. Malaking tagumpay ito para sa Ukraine at mahalagang pagbabago, habang sakuna naman ito para sa Russia. Maraming tropa, unit at commander ang nabulag at napilitan ng mga opisyal ng Russia na aminin ang malaking epekto nito sa kanilang operasyon. Halimbawa, si Andrei Medvedev, pakalawang tagapangulo ng Moscow City Duma, ay nagpost sa Telegram at nagsabing, dahil sa mga aksyon ng SpaceX, sa halip na planadong pag-atake laban sa kaaway, nagkaroon tayo ng matinding kaguluhan. Nangitngit din online ang mga Russian military blogger tulad ni Alexander Sladkov na umaming ang pagkawala ng Starlink access ay nadudulot ng matinding kahirapan. Ang Telegram channel na Two Majors ay nagsabing si Elon Musk, pasistang minamahal ng milyon-milyon, ay tumutulong sa sandatahang lakas ng Ukraine. Maaring ito ang dahilan ng malawakang aberya ng mga terminal na nagsimula kagabi sa frontline. Sa ganitong paraan, muling tinulungan ng hinahanga ang henyo ng mga liberal ang sandatahang lakas ng Ukraine sa pagpatay sa ating mga sundalo. Napansin ng ilang military blogger na hinahanap ng Russia ang solusyon sa problema. Pero wala pang maasahang alternatibo sa Starlink sa ngayon. Idinagdag nila na tinitingnan ng Kremlin ang mga opsyon tulad ng mga teknik para malampasan ang proseso ng pagrerehistro o ang paglipat sa paggamit ng mga Chinese na satellite. Ngunit kinumpirma nilang aabutin pa ng matagal bago magbunga ang alinman sa mga posibleng solusyon na yon. Pero mahalaga ang oras para sa tropang Ruso sa frontline. Kadalasan, ilang araw lang sila sa kill zone bago masugatan o mapahamak. At hindi nila kayang maghintay habang pinag-iisipan pa ng mga otoridad ang solusyon. Dahil sa desperasyon nila, sinamantala ito ng grupong Ukrainian na hacker. Sandaling singit lang. Ginagawa namin ang The Military Show para ipaliwanag ang tunay na galaw ng kapangyarihan. Kung bago ka, mag-subscribe para hindi mo mapalampas ang susunod. Ngayon, napagtanto ng ilang Ruso na kailangan nilang humanap ng paraan para mairehistro ang Starlink terminal para maibalik ang serbisyo.
Hindi nila ito kayang gawin mag-isa dahil kailangan nilang pumasok sa loob ng Ukraine at kumuha ng mga pasaporteng Ukrainian na sobrang delikado. Kaya, nagsimula silang maghanap ng mga Ukrainian na maaring handang tumulong sa kanila. Nag-aalok sila ng malaking halaga ng pera sa sinumang magpaparehistro ng mga terminal para sa kanila upang maibalik ang kanilang komunikasyon. Desperadong hakbang ito. Pero para sa mga tropa sa lupa, yun na lang ang opsyon nila. Hindi nila alam na napansin ng 256 na Cyber Assault Division, isang grupo ng mga Ukrainian specialist sa cyber warfare, ang kanilang mga pakiusap. Pinamumunuan ni Goldfinger, dating sundalong na sugatan sa labanan. Ngunit nagpatuloy maglingkod sa bansa bilang hacker sa digital na mundo. Nakita ng division ang pagkakataong ito para maglatag ng bitag laban sa mga Ruso na posibleng magbago sa takbo ng digmaan at makaligtas ng maraming buhay. Nagpasya silang magpanggap bilang isang grupo ng mga cybercriminal at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga desperadong tropang Ruso na nag-aalok na irehistro ang kanilang mga Starlink receiver para sa kanila sa Ukraine kapalit ng bayad gamit ang cryptocurrency. Kapag may nabiktima na, magsisimula na ang panloloko. Pinapain ng mga Ukrainian hacker ang biktima sa bitag sa paghingi muna ng karaniwang impormasyon gaya ng serial number ng device. Normal lang ito at didelikado para sa mga Ruso, kaya binigay nila ang detalye nila. Pagkatapos, humingi pa ng dagdag na impormasyon ang mga hacker. Sa huli, nang matanggap na talaga nila ang bayad mula sa mga Ruso para sa kanilang serbisyo, lumipat na sila sa huling bahagi ng kanilang plano, kung saan hiningi nila sa mga sundalo ang eksaktong GPS coordinates ng mga ito. Sa puntong ito, marami ng sundalong Ruso ang kumbinsido na sa ideyang ito. Nagbayad at nagbigay sila ng impormasyon, kaya pumayag na lang at kusa nilang ibinigay ang eksaktong lokasyon nila. Mula doon, ipapasa na lang ng mga hacker ang impormasyon sa militar ng Ukraine sa unahan para madali nilang makalapit ng palihim at lipulin ng mga Ruso. Malupit itong panlilin lang, pero epektibo. Iniulat na ika-256 na dibisyon na mahigit 2,000 at 600 na Ruso ang nahulog sa bitag at ibinunyag ang kanilang kinaroroonan. Dahil dito, natulungan ng militar ng Ukraine matukoy ang eksaktong koordinada ng mga command post ng Russia, posisyon ng piloto ng drone, konsentrasyon ng tropa at punong himpilan. Si Maxim Tucker, isang investigative journalist na gumawa ng dokumentaro tungkol sa Ukrainian hackers, ay nagbahagi ng detalye kung paano gumagana ang kanilang scam sa Times Radio Frontline podcast. Pinaliwanag niya na 6 lang sila sa grupo, pero nagawa nilang magdisenyo ng AI chatbot na gumagawa ng halos lahat ng trabaho, kumokontak at kumokolekta ng datos mula sa mga Russian. Dahil dito, natatarget nilang maraming kalaban kahit maliit ang grupo nila. Dagdag pa niya, gumagamit ang mga hacker ng iba't ibang cyber techniques para makapasok sa email ng mga Russian o gumagamit ng AI-generated na babaeng profile para makipag-chat sa mga sundalong Russian at hikayatin silang ibunyag ang mahahalagang detalye ng kanilang posisyon at galaw. Nakakatulong ito sa pagpapalawak ng intelihensya ng Ukraine at nagbibigay ng mas malinaw na larawan sa labanan. Kapag may nakuha ang mga hacker na mahalagang impormasyon, agad nila itong ipinapasa sa command center ng militar. Si Tucker mismo ang nagvideo habang may tawag mula kay Goldfinger sa command post na nagsabing may sundalong Ruso na nagtatago malapit. Pinaliwanag niya na hindi agad nagpapadala ng drone o bumubomba ang mga team ng Ukraine kapag may natanggap silang impormasyon, kundi biniberipika muna ito. Ayaw nilang malagay sa panganib ang sibilyan o magsayang ng resources, kaya nagmamanman muna sila para matiyak na nandun talagang mga Ruso bago magplano ng susunod na hakbang. Sa artikulo niya sa The Times, binanggit ni Tucker ang halimbawa kung saan si Yaroslav na ika-100 at 28 Heavy Mechanized Brigade ay gumamit ng coordinates mula sa 256 Division at itinapat ang mga ito sa mga larawang pang-reconnaissance, saka pinalaki upang suriin ang eksaktong lugar kung saan pinaniniwala ang nakabase ang mga Ruso. Mabilis niyang napansin ang mga palatandaan ng mga tropang kalaban, kabilang ang mga bagong bakas at mga nakapatong na sanga na nagsisilbing panakip sa kanilang silungan. Pagkatapos makumpirma ni Yaroslav ang impormasyon, ipinasa niya ang coordinates sa mga operator ng drone ng Ukraine na agad nagsagawa ng tumpak na pag-atake sa silungan. Pinanood ni Yaro at mga opisyal ang live feed nang gumangga ang kamikaze drone sa bubong, dahilan ng pagguho ng silungan sa mga Rusong nakukumpulan sa loob. Ilang sandali bago tumama, napansin ng drone camera ang satellite dish sa bubong ng gusali na nakaturo sa kalapit na baryo, hindi sa langit. Karaniwan na rin itong makitang tanawin sa unahan ng labanan. Nang itigil ng SpaceX ang Starlink,
Gumamit ang mga Ruso ng satellite dish para gumawa ng Wi-Fi bridge sa pagitan ng mga unit para sa komunikasyon. Sa isang banda, ito ay isang makabago at malikhaing paraan para malampasan ang problema. Sa kabilang banda, mas pinadadali rin ito para sa Ukraine na matukoy kung saan nagtatago ang mga Ruso. Hanapin lang ang satellite dish, tingnan kung saan nakaturo at sundan ang linya para makita ang ibang sundalo. Sabi ni Yarrow, kahit ibinigay na ng mga Ruso ang lokasyon nila sa mga hacker, marami pa rin ang nanatili roon kahit saglit. Kaya nabigyan ng oras ang Ukraine para matunton at mapuksa sila. May ilang posibleng paliwanag dito. Halimbawa, baka ang ilang sundalong Ruso ay masyadong mangmang para mapansin na naloko sila. Maaring alam nilang niloloko sila, pero natatakot silang aminin ito sa mga nakatataas o kasamahan. Kaya nananatiling tahimik at umaasang hindi magiging nakamamatay ang pagkakamaling iyon. Sa ilang pagkakataon, maaring gusto ng mga Ruso na lumipat ng pwesto. Ngunit hindi nila magawa dahil nasa napakadelikadong lugar sila kung saan may mga drone ng Ukrainian na palipad-lipad sa itaas, nagmamasid sa paligid para sa anumang senyales ng galaw. Dahil dito, maraming sundalo ang namamatay dahil sa kainosentehan nila. Kaya't mas madali ang trabaho ng mga drone operator ng Ukraine. Mga operator gaya ni Katerina, 23 anyos at 4 na buwang buntis na makipagkita kay Tucker. Sumali siya sa militar matapos makita ang kalupitan ng mga mananakop na Ruso sa sarili niyang baryo noong unang taon ng digmaan. Naghirap ang kabaryo ko noong okupasyon. May mga lalaking binihag, isa pinahirapan hanggang namatay. Naghagi sila ng granada sa mga silong na tinataguan ng tao, kaya takot silang lumabas at may namatay. Ngayon, kabilang na siya sa mga drone pilot na gumagamit ng datos mula sa mga hacker para pabagsakin at pahinayin ang sundalo ng Kremlin, pinapabagal ang kanilang pag-usad at lakas sa bawat atake. Ramdam ko ang uhaw sa paghihigante sa lahat ng ginawa nila rito. Pinoprotektahan ko ang mga kapatid ko, pamangkin, at lahat ng batang nagdurusa sa Ukraine dahil sa agresyon ng Russia. Ginagawa ko ito para sa mapayapang buhay ng mga anak ko balang araw. Kaya, gaano ka-epektibo ang parang ito? Sa totoo lang, habang kinikilala ni Taker na imposibleng bilangin ang eksaktong bilang ng mga kaswalti sa padig ng Russia dahil sa operasyong ito, ramdam ng mga mandirigma sa unahan ng Ukraine ang epekto nito. Ibinunyad nila na bumaba ng 45% ang atake ng Russia sa linya ng Ukraine mula nang isarang Starlink terminal at magsimulang mag-hack. Sabi ni Taker, maraming buhay ang nailigtas at marami ring natutunan ang ibang cyberbrigada sa frontline mula sa 256 na division. May ilan na ring gumaya sa kanilang paraan para makakuha ng mas maraming datos mula sa Starlink at magsagawa ng mas matindi pang pag-atake sa kalaban. Malabagong magtagal ang parang ito dahil mapapansin din ng mga Ruso at kakaunti na lang ang sundalong magbubunyag ng lokasyon. Pero matyaga ang mga hacker ng Ukraine. Nagsisisimula na silang gumawa ng mga bagong paraan at teknik para mabigla ang kalaban at unti-unti na rin silang umaasa sa mga teknolohiyang AI tulad ng AI personas o mga hacking tool na dinisenya ng AI para palakasin ang kanilang mga operasyon. Nakatulong ito sa kanilang pag-access sa email ng mga opisyal ng Kremlin at negosyante sa Moscow. Pari na rin sa pagtuklas ng lihim na lokasyon ng mga pabrika ng armas ng Russia na tinamaan ng mga malalayuang missile. Sa madaling salita, kahit na hindi man nasa harap ng labanan ang mga cyber teams na ito, hindi sila nagpapaputok ng baril o nag-oorganisa ng mga artillery strike. Malaki pa rin ang nagiging epekto nila sa digmaang ito, gamit ang makabagong pag-iisip para magdulot ng kaguluhan, kalituhan at pagbagsak sa hanay ng Kremlin. Ayon sa bagong impormasyon, mas malaki ang pagbagsak ng Russia kaysa inaasahan. At malalaman mo pa ito sa video. O kaya naman, panoorin mo ang video na ito para makita kung paano pati ang mga matitinding Russian nationalist at dating tapat na taga-suporta ay tumatalikod na sa presidente ng bansa, si Vladimir Putin. Para sa iba pang balita at pagsusuri sa militar, mag-subscribe na sa The Military Show.